Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Wala ng bagyo sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Tuluyan na kasing nakalabas ng ating boundary ang Typhoon Helen alas 11 kagabi. At kanina nga alas 2 ng madaling araw, ito po'y namataan. Yan po ay sa layong 515 kilometers north-northeast ng Basco sa Batanes. Taglay nito ang hangin na umaabot sa 130 kilometers per hour at bugsong papalo sa 200 kilometers kada oras. Ito po ay inaasahang kikilos pa rin sa direksyong west-northwest, bilis naman na 19 na kilometro kada oras. Matatandaan nating bago pa man lumabas ng Philippine Area of Responsibility, naglandfall nga itong bagyo sa bahagi po ng Taiwan at bahagya namang humina. Sa mga nagtatanong naman, bakit po ba maulan? Naku, yan po ay dulot ng paglakas nitong tinatawag din naman nating na southwest monsoon o yung hanging habagat. Dominante po yan ngayon dito sa buong bahagi ng ating bansa. Ito po kasi hinatak o pinalakas ng bagyong Helen bago nga lumabas ng ating boundary. At sa mga susunod na oras, inaasahang magpapatuloy yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dito po yan sa bahagi nitong Central Luzon, gayon din sa may Metro Manila, pati na rin sa rehiyon nitong Calabarzon hanggang sa may Mindoro provinces. Maulap na kalangitan na may kasamang katamtamang mga pag-ulan naman yung iiral dito sa rehiyon nitong Ilocos, gayon din sa may Bicol region, pati na rin sa bahagi nitong Visayas, sa may natitirang bahagi nitong Mimaropa, gayon din sa may Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao at sa may Caraga. Itong natitirang bahagi naman ng ating bansa makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero posible pa rin yung mga tinatawag ding pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat o pagkulog mamayang hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa kondisyon naman ng ating mga karagatan, nakataas itong gale warning sa may northern seaboards nitong Northern Luzon. Ibig sabihin, bawal munang pumalaot sa nabanggit na baybayin, lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Magbabalik pa ang Panahon TV. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At sa mga palabas pa lamang ng bahay patungo sa paaralan o kaya naman ay sa opisina, huwag kalilimutan ang pagdadala ng payong. Batay kasi sa abiso ng Pag-asa, nasa ilalim pa rin ang yellow warning level itong Metro Manila. Gayon din ang Bulacan, Bataan, Rizal at Cavite. Ibig sabihin po yan, simula kaninang alas 7 ng umaga magpapatuloy itong mga pag-ulan. Ito po yung posible magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar. At kaugnay nga nung nararanasan mga pag-ulan, ilang syudad na yung nag-abiso ng suspension ng klase. Batay nga sa abiso nitong Department of Education o levels o walang pasok sa bahagi nitong Bukawi, Marilao, May Kawayan, San Jose del Monte City, yan po ay sa probinsya ng Bulacan. Wala ring pasok sa lahat ng antas para sa mga estudyante sa Antipolo, Cainta, San Mateo at Taytay, bahagi naman ng Rizal. Wala ring pasok sa kaparehong antas ang mga taga-Malabon at sa syudad nitong Navotas. Samantala, isang panibagong sama ng panahon naman itong binabantayan ng Pag-asa sa labas nitong Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ito po ay nasa kategoryang tropical storm at mayroong international name na Chaba. Ito po ay namataan, yan po ay sa layong 3,110 kilometers silangan nitong Luzon. Ayon sa Pag-asa, taglay nito yung hanging umaabot sa 65 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 80 kilometro bawat oras. Inaasahan ng pagkilos nito, yan naman ay sa direksyong pa-west, bilis naman na 20 kilometro kada oras. Sa ating pong panayam kay Pag-asa weather forecaster Obet Badrina, inaasahan nating papasok ito dito sa ating boundary pagsapit ng araw ng Sabado at ngayon naman mababa yung tsansang maglandfall ito sa anumang bahagi ng ating bansa pero patuloy nating babantayan sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.